Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andy ng 13 Martires City, Cavite. Nagwo-work ako ngayon sa isang factory ng isang multinational corporation dito sa Carmona. At kapag break time namin at nasa pantry kami ay nakikinig kami ng inyong programa sa radyo man o sa YouTube. Ngayon Papa Dudut, kapag busy naman kami sa work, pag uwi ko sa bahay ay mas madalas pa rin kaming sa YouTube channel ninyo nakikinig. Papa Dudut, normal naman ang buhay ko. Wala naman akong nararanasan na weird o kung anuman. Masaya naman din ang buhay ko kasi kasama ko ang pamilya ko. Tapos may mga kaibigan din akong masayang kasama. Isang araw nagkasundo kaming magkakabarkada na pumunta sa Tanawan, Batangas para mag-unwind. Bago kami pumunta sa resort ay dumaan muna kami sa Padre Pio Shrine para magsimba at magdasal. At pagkatapos noon ay pumunta na nga kami sa Tierra Salva Lakeview Resort na nasa tabi lang ng Taal Lake. All went well except noong pauwi na kami. Natatandaan ko pa. Papunta na kaming Tagaytay from Tanawan, parang around 8 to 9 p.m. na yon. Wala kaming alam na fastest route papunta ng Tagaytay. Kaya nag-decide kami gumamit ng Waze. Nung na-calculate yung route, sobrang madali lang kaya sinunod na namin. Afterwards ay may ginagawang daanan. Wala kaming choice kundi ang mag-change ng route, hoping na mag-recalculate yung route ni Waze. Papa Dudut, binaybay namin yung alternate route pero hindi pa din nagre-recalculate, so sinusundan lang namin yung way na magko-connect doon sa destination namin. Makalipas naman ang 10 minuto, biglang nagbigay ng route si Waze. Wala kaming choice kundi ang sundan na lamang kasi feeling namin naliligaw na kami. Sobrang hindi maganda yung papasukin naming way. Hindi din siya sementado, panay damuhan at sobrang kipot ng daanan. Parang daan lang siya na pang tao at hindi talaga daan na pang sasakyan. Sobrang dilim pa. Halos ilaw na lang ng headlight ang makikita mo. Ang tagal namin sobra sa daanang yon. Tipong gusto na namin bumalik dahil halos lahat kami nakaantabay sa paligid na baka may biglang sumulpot na kung ano. Lalo pa kaming kinilabutan nang makakita kami ng hindi pangkaraniwang usok. Yung parang usok na kaunti lang siya tapos ay nakastay lamang sa isang place. Yung parang napapanood mo sa mga horror movies. Doon na kami nagsimulang matakot ng husto. After naming madaanan yung usok, may natanaw akong sasakyan na nakaharang sa daan. Sobrang kinilabutan ako sa takot. Para kung naaalalang yung kwento sa Magandang Gabi Bayan na naghahabol na ataol. Nakita namin na talagang nasa gitna ng daanan ng karo. Halos maiyak-iyak na kaming 5 sa loob ng sasakyan. Sino ba naman kasing mag-aakala na masukal, madilim at madamong lugar ay may karo na puti at nakaharang pa sa daanan. Dahan-dahan pa kaming umandar papalapit sa karo dahil nasa gitna at nakaharang siya sa dadaanan. Naka-open ang ilaw nito sa loob pero walang tao. Hindi siya tipikal na karo na parabang dati pang modelo ng sasakyan.
Pero Papa Dudut, habang dumaraan nga kami doon sa karo, nagulat na lamang ako nang biglang may lumitaw na batang lalaki na sumisilip sa loob ng karo. Natakot ako ng sobra kasi hindi ito normal na bata. Duguan kasi ito at may palakol na nakabaon sa ulo. Lalo pa akong kinilabutan nang mapansin kong nakatingin ito sa akin, tapos ay ngumiti pa siya at kumaway. Agad kong sinabi yon sa mga kasama ko, pero wala naman daw silang nakitang bata doon sa karo. Doon ko na lang na-realize na sa akin lang pala nagpakita ang batang lalaking may palakol sa ulo. Hanggang sa makalipas ang 30 minuto ay nakakita na kami ng highway na maraming dumaraang sasakyan. Nakita kong nakahinga na ng maluwag ang mga kasama ko sa sasakyan, pero ako naman ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko kasi matanggal noon sa isipan ko yung nakita ko sa loob ng karong yon. At simula noon, Papa Dudut, ay nakaramdam na ako ng weird na bagay sa aking paligid. Alam mo yung feeling na palaging may sumusunod sa iyo kahit na mag-isa ka lamang. Tapos kapag gabi ay pakiramdam mo ay mayroong nagmamasid sa akin sa hindi kalayuan. Until as days goes by, nakakaramdam na ako ng pananakit ng balikat at leeg. Madalas na din na sumasakit ang ulo ko na parang binibiyak. Noong mga time na yon, wala naman nang nakikita si Mama, Papa at mga kapatid ko na anything paranormal sa akin. Maliban na lamang siguro sa kapatid kong may special needs, si Ryan. Pagsapit ng gabi ay nag-iingay si Ryan, tumatawa at may kinakausap. Para bang may kalaro siya. Nang magising kami at kinausap siya ni Mama, sabi ni Ryan ay meron daw siyang kalarong bata tuwing gabi na kaibigan ko raw. Kinilabutan naman ako at pinadescribe ko sa kapatid ko kung ano ang itsura ng bata. Pero lalo lamang ako natakot kasi yung description na binabanggit niya ay saktong-sakto sa batang lalaking duguan at may palakol sa ulo. Samantala pagkatapos ng gabing yon ay lalong lumala ang sakit ko. Tumaas ang lagnat ko at para na raw akong kinukumbulsyon. Tinubuan na rin daw ako ng mga rashes sa katawan. Nagbabalak na nga silang dalhin ako noon sa ospital. Buti na lamang at dumating ang pinsan ko kasama yung asawa niyang paranormal expert si Jason. Mag-uusap lang sana sila ni na Mama at Papa tungkol sa plano nilang pagtatayo ng negosyo sa Osorio, pero nang makita nila ako ay agad na nilapitan niya ako at sinabing hindi doktor ang kailangan ko kundi isang paranormal expert. By the way, bago siya naging paranormal expert ay nag-aral siya ng paranormal under Father Cuangco, isang exorcist dito sa Pilipinas. And going forward, sinabi ni Jason na kung dati daw ay sumusunod lamang sa akin ang batang lalaking may palakol sa ulo, ngayon daw ay nakapasa na ito sa akin. So he did his rituals or whatever you call it at kinausap niya ang nasabing entity. Nakursunadahan daw ako ng batang lalaki kasi kamukha ko raw ang tatay niya kaya sumama daw ito sa akin. Matagal din silang nag-usap ni Jason and we started to notice na nagkakaroon ng sugat sa dibdib yung husband ng pinsan ko. Kaya huminto muna siya. Pumunta muna siya sa kabilang kwarto, allowing my family na sumama sa kanya para ipagdasal na manalo siya against the entity. At isa pang sinabi ni Jason, kapag hinawakan ko kayo, tanggalin niyo agad yung pagkakahawak ko sa inyo. Hindi nagtagal ay bumalik ulit siya sa kwarto ko at sinimulan ulit ang ritual. At pinalis na niya ang entity, pero nagmamatigas itong batang lalaking ito. Ayaw daw nitong umalis kasi ako daw ang tatay niya. Hanggang sa biglang sumigaw si Jason out of agony, spoken Latin, at sa inaasahang pagkakataon, hinawakan niya yung isa kong kapatid ng pagkahigpit-higpit na nagpakabog sa puso ng lahat, causing intense panic para makawala. Pagkatapos noon ay nawala na siya ng malay. Pagkagising niya ay idinitalya niya ang lahat. Ang itsura nga daw ng batang lalaki ay duguan at may palakol sa ulo at nakapasan sa akin. At kaya daw sumasakit ang ulo ko kasi pinapalakol daw noong bata ang ulo ko. Natatandaan niyo din ba yung sinabi kong napansin naming nagkakaroon ng sugat yung husband ng pinsan ko sa dibdib?
Yun pala ay niyayakap na siya sa likod ng batang may palakol sa ulo at unti-unting kinakalmot ang dibdib niya. Samantala para umalis sa balikat ko ang nasabing bata na may palakol sa ulo ay binigyan ako ni Jason ng kwintas na may malaking chunk ng kulay pink na bato. Ang sabi niya ay Himalayan salt daw yon at ito raw ang ginagamit ng mga monghe sa Bhutan at India para maitaboy daw ang mga unwanted na nilalang. Isinuot niya yon sa akin and to my surprise ay gumaan ang aking pakiramdam. Nawala ang sakit ng ulo ko. Dahil doon ay nagpasya akong palagi kong isusuot ang kwintas na yon. Yun nga lang dahil gawa yon sa asin ay nagtutubig at lumiliit ang bato. Kaya pinayo sa akin ni Jason na bumili na raw ako ng Himalayan salt chunks at Himalayan salt lump at ilagay yon sa loob ng kwarto ko para hindi ako malapitan ng batang nagmumulto sa akin. Agad ko namang sinunod yon at nang makabili ako ng Himalayan salt lump at orange app ay palagi ko na yon binubuksan. Oo, simula noon ay nakakatulog naman ako ng maayos. Pero nararamdaman ko pa rin ang batang yon sa loob ng bahay namin. Ayaw talaga nitong umalis sa bahay namin kahit na pinabindisyonan pa ang bahay namin ng ilang beses. Sa kabilang banda ay hindi man ako ginagambala ng batang may palakol sa ulo. Pero nagpaparamdam naman siya sa ibang parte ng bahay namin. Hindi ko makakalimutan na birthday ng papa ko noon at nagiinuman sila ng mga kaibigan niya dito sa loob ng bahay namin. Ang bahay kasi namin ay maliit lamang, kalapit ng sala ang kusina at katabi ng banyo ay meron din kasing second floor. In-invite ni Papa ang mga kapitbahay at kumpare niya na mag-inuman dito sa loob ng bahay namin sa sala. Sobrang ingay nila at punong-puno ng kwentuhan at tawanan sila sa sala noon. Ako naman ay humilata sa tapat ng sala dahil na rin sa pagod at antok. Maaga rin kasi akong nagising at tumulong mag-ayos sa loob ng bahay kaya hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako noong narinig kong sumigaw yung isa sa mga kumpare ng papa ko. Sabi niya ay may nakita daw siyang batang lalaki may palakol sa ulo. Pagpasok daw niya sa banyo namin ay nakasalubong niya raw ito at nakatingin sa kanya. Kaya bumangon ako dahil na rin sa takot. Sinilip naman ni Papa ang banyo pero wala namang bata na nandoon. Biglang pinatay ni Papa ang tugtog at nagsalita si Papa na baka naingayan daw sa kanila. At ikinuwento nga niya na ako raw ang nagdala ng multo sa bahay namin. Base na rin sa kwento ko at sa sinabi noon ni Jason. Lahat ng mga kasama niya syempre natakot pero dahil mga lasing na, dinaan na lang nila noon sa biro at tawanan. Muli na naman akong nakatulog sa sofa pagkatapos noon. Pero nagising akong bandang alas 4 ng madaling araw at nakita kong tulog na ang mga kaibigan ni Papa sa papag na nilatag nila. Sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa pinto ng CR namin, bukas ito. Madilim ang loob. Mamayang kaunti ay tumaas ang lahat ng balahibo ko, Papa Dudut, sa katawan dahil mula sa madilim na loob ng CR, lumabas doon yung batang may palakol sa ulo at nakita ko siyang naglakad papunta sa direksyon ko. Pero huminto din agad siya kasi suot-suot ko yung proteksyon na ibinigay sa akin ni Jason. Ang pinaglaruan lamang niya ay yung mga kasama ni Papa na natutulog sa papag. Umalis ka dyan, huwag mo silang gambalain, sit ako sa kanya. Nakita ko naman nanlisik ang mga mata ng batang may palakol sa ulo. Halatang galit ito sa akin. Umalis ka na rito, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi mo ako ama, insist ko sa kanya. Dahil naman sa nilikha kong ingay ay nagising ang ilang kasamahan ni Papa. At tinanong nila ako kung may problema ba pero sabi ko'y wala. Pagtingin ko naman ulit doon sa batang may palakol sa ulo ay wala na ito. Sa kabilang banda ay lumipas sa mga linggo at buwan. Ang ginugulo naman ng batang may palakol sa ulo ay ang kapatid kong may special needs. Natatandaan ko na palaging nagkukwento si Ryan sa amin na nagpapakita daw sa kanya ang batang may palakol sa ulo at ginagawa daw nito ang lahat para hindi siya makatulog. Dahil dito ay nagpa siya akong bumili ng Himalayan salt lamp at nilagay ko yon sa kwarto niya.
Pero pagkasindi pa lamang ng Himalayan salt lamp ay biglang nagsibagsakan ang mga gamit ni Ryan sa ibabaw ng cabinet na parabang tinabig papadudot ng isang unseen force. Pero binaliwala ko lang yon sa pag-aakalang hindi na nito gagambalain pa ang kapatid ko. Kaso papadudot kinabukasan ay nakita ko na lamang na basag yung binili kong Himalayan salt lamp. Nang tanungin ko ang kapatid ko kung sino ang sumira ng Himalayan salt lamp ay inamin niya na siya daw. Pero inutusan lang daw siya noong batang may palakol sa ulo. Isang gabi habang kumakain kami ay napansin ni Mama si Ryan na hindi niya nauubos yung kinakain niya. Tapos ay pumunta na ito ng kwarto nang hindi nagpapaalam. And ang nakapagtataka doon ay nag-lock ng pinto si Ryan. Hindi ganoon ang kapatid ko at lagi niyang nauubos yung kinakain niya. Nagpapaalam siya bago siya umalis ng hapagkainan. Tumutulong magligpit at wala namang napansin sa kanyang kakaiba noong nagdaang araw bago nangyari yon. Napagdesisyonan ni Mama na tawagin na lamang si Ryan after kumain para tumulong sa pagliligpit. At makalipas ang 30 minuto ay inutusan ako ni Mama na tawagin ko si Ryan sa kwarto. Kinakatuko pero ayaw sumagot. Sa inis ni Mama ay siya na nagpunta sa harapan ng kwarto ni Ryan at sumigaw ng, "Ryan, ano ba? Tulungan mo ako sa mga ligpitin." Pero hindi pa rin sumagot ang kapatid ko. Kinabahan na kami kaya kinuha na ni Mama ang susi sa kwarto, pero pagbukas ng pinto, nakita naming nakabigti na si Ryan. Not in the ceiling but inside the cabinet. Yes, sa loob ng cabinet. At ang mas nakapagtataka ay nakapulupot ang kumot sa liig niya na ginamit pang bigti. At nakasabit lang si Ryan sa isang dedos na pako. Nakita namin ang sulat sa kama. Sulat ni Ryan na hindi nagsasabing nagpapaalam o sorry dahil nagpakamatay siya. Pero ang nakasulat doon ay umalis na kayo sa bahay na ito. May pinapagawa sa akin yung batang lalaki na may palakol sa ulo pero hindi ko ginawa. Sinubukan pa naming dalhin sa ospital si Ryan pero dead on arrival na ito. Agad itong dinala sa lab para ma-autopsy. Days after ay lumabas sa autopsy ang ginamit na pagpatay kay Ryan ay fishing rope. Pero hindi yon nakita sa leeg ni Ryan. Habang binuburol si Ryan sa isang memorial chapel malapit sa amin ay dumating si Jason kasama ang pinsan ko na asawa niya. Doon ay bumalik ulit siya sa aming bahay at doon sinabi niya sa akin nang pumatay daw kay Ryan ay walang iba kundi ang batang lalaking may palakol sa ulo. Galit na galit daw ito sa aming lahat dahil sa mga pangontrang Himalayan salt na nilagay namin sa bahay. Hindi na raw ito makalapit sa akin kaya binaling niya ang kanyang atensyon kay Ryan. Ngayon ang tanong, kaluluwang ligaw ba ang batang lalaking may palakol sa ulo o isa itong demonyong nagbabalat kayo? Sabi ni Jason sa ginawa nito kay Ryan ay hindi na ito maituturing na kaluluwang ligaw. Isa na raw itong kampo ng kadiliman. Dahil dito ay nagpasya noon sina Mama at Papa na pansamantalang umalis muna sa bahay namin at doon muna tumira sa bahay ng lola ko sa Governor's Drive. Hindi naman ako sumama sa kanila at nag-decide na harapin ko ang nilalang na yon para malaman ko mismo kung ano ang pakay talaga niya sa akin. Tinawag ko ulit noon si Jason. Dumating siya agad sa bahay kasama ang mga kaibigan niyang espiritista at sinubukan nilang makipag-communicate sa nilalang na nanggugulo sa bahay namin. Eksaktong 6:00 ng gabi, sinimulan namin ang ritual ng pagpapatawag sa espiritu ng batang may palakol sa ulo. Mamayang kaunti ay sumanib ito sa isa sa mga kasamahan ni Jason. Doon namin sinimulang magtanong. Ano bang kailangan mo kay Andy? Bakit mo ba siya sinusundan at ginugulo ang pamilya niya? Tanong ni Jason. Siya ang tatay ko, sabi ng batang may palakol sa ulo sa pamamagitan ng boses ng kanyang sinaniban. Ilang beses na nga sinabi namin sa iyo na hindi si Andy ang tatay mo. Hindi siya ang tatay mo. Pagdidiin ni Jason. Pero lalong nagalit ang bata na nagdulot para pumisik at mabasag ang mga ilaw na nakabukas noong mga sandaling yon. Buti na lamang at may 3 kandilang nakasindi kaya may liwanag pa rin sa paligid. Ikaw ba ang pumatay kay Ryan? Biglang tanong ko sa bata. Hindi ko pinatay si Ryan. Bakit ko naman gagawin yon?
Siya lang ang kalaro ko dito, sagot ng bata. Pero nandun ka nung oras na nagpakamatay ang kapatid ko, sabi ko. Opo, nandun ako. Pinigilan ko po siya noon pero parang wala po siya sa sarili noong nagbigti siya. Paliwanag ng bata sa amin. Kung hindi ikaw ay sino ang pumatay kay Ryan? Bakit sabi ng kapatid ko sa sulat niya ay umalis na kayo sa bahay na ito? May pinapagawa sa akin yung batang lalaki na may palakol sa ulo pero hindi ko ginawa. Ano ba yung pinapagawa mo sa kanya? Matagal bago nagsalita ang batang lalaki. Ang utos ko lang naman sa kanya ay kunin at itago ang kwintas na suot-suot ninyo para malapitan ko po kayo at mayakap. Aniya. Pero Papa Dudut, hindi ko alam pero parang ayaw kong maniwala sa sinasabi ng nilalang na yon. Malakas ang kutob ko na nililinlang kami nito. Hindi ako ang tatay mo. Imposible ding magkaroon ako ng anak kasi virgin pa ako. Wala pa akong karanasan sa sex at hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Ang sabi ko naman. Umiyak naman ang bata pagkasabi ko noon. Hindi po, kayo po talaga ang papa ko, giit niya. Hindi talaga ako ang ama mo, kaya tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami. At hindi ako naniniwala na wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko. Hindi ka talaga kaluluwang ligaw. Alam ko na isa kang dyablo. Galit ko sa kanya. Sa puntong yun ay nagalit na ang nilalang at nagsisigaw na ito at nagsalita ng lingwaheng hindi namin maintindihan. Nagsimula ding lumakas ang hangin sa loob kaya nagkapit-kapit kami ng mahigpit. Nagsimula na ring magbagsakan ng mga gamit namin dahil sa lakas ng hangin. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, umalis ka sa pamamahay na ito. Bumalik ka sa iyong pinanggalingan at kailanman ay wag ka nang babalik dito. Sigaw ni Jason. Mamayang kaunti ay unti-unting kumalma ang paligid. Umaliwalas ito. Nawala yung bigat ng mga nararamdaman namin. Tinanong ko kay Jason kung naroon ba ang mga bata pero sabi nito ay wala na raw. Hindi na raw ito babalik pa sa aming bahay at magiging normal na ulit ang buhay ko. At yun nga Papa Dudut, hindi na nga bumalik ang batang may palakol sa ulo. Muling gumaan ang pakiramdam ko at namuhay kami ng normal. Bagamat nami-miss pa rin namin si Ryan pero hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung ano ba ang sanhi kung bakit nag-suicide ang aming kapatid. Ganon pa man ay palagi ko na lamang ipinagdarasal sa Diyos na sana'y matahimik na ang kaluluwa niya kasama ng batang may palakol sa ulo. Hindi na rin ako nag-research o inalam pa kung sino ang batang may palakol sa ulo kasi baka bumalik pa ito sa amin. Ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa niyo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut YouTube channel. Muli maraming salamat, God bless at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Andy. Maraming salamat Andy sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakatakot man ang iyong naging karanasan pero ang mahalaga ay naka-move on ka na rin sa mga nangyari. Tama na kapag alam ninyong may kaluluwang hindi matahimik, the best thing para matulungan ninyo sila ay alayan ninyo sila ng dasal. Ipagdasal nyo sila sa Panginoon na sana'y mahanap nila ang liwanag para sa mga ligaw na kaluluwa. Yun ang tamang daan papunta sa Panginoon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel na ang link po ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Kasi kapag kayo po ay tumutok dyan, may chance po kayong manalo ng GCash prize. Hanapin lang ang Papa Dudut Family YouTube channel. Again, ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.